Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Hindi po ako privy doon sa kanyang sinasabi. So, yun, siguro sasagutin ko na lang po yung mga ayuda na nakapaloob doon sa budget. So, yun po ba yung tinutukoy ninyo? Hindi, ikaw ang tinutukoy niya. Magnanakaw kayo. Nakarap siya sa'yo. Nakaturo siya sa'yo. Magnanakaw kayo. Sabi niya, oh. Sino na naman sinasabi mo? Nakaturo siya sa'yo eh. At kung bakit lumalahok ang mga kongresista doon sa mga distribution nitong mga ayuda na ito. Well, in the general sense ng ayuda... Teka lang, hindi ayuda ang problema dyan. Kayo, pakita muna natin pakita po natin yung rally. Yung rally nila, ito. Napakarami nila, ayun. Nakita nyo? Ayun, 8 million sila, ayun. Ayun, 8 million sila, Sila po yan, sila yan. 8 million sila. Ang dami nila, di ba, di ba, parang nakapila sila, sasakay sila ng jeep. Ayun, di ba, nakapulang yan, 8 million sila. Nakita po ninyo? Mga kareaksyon. Nakita ninyo? Ang dami nila, 8 million yan. Sa ano yan? Sa tabing kalsada. 8 million daw sila. Ito naman, itong picture na to, ayan, sabi po ni retired Brigadier General Orlando De Leon, Magdalo Party List and the Communist Terrorists. Hindi ba kayo naiiya sa mga kasundaluhan? Kayong mga Magdalo Party List, kaya niyong maghimod sa puwet ng mga kriminal at komunista. Putangin ang Magdalo na to. Ang kasama nilang nagrarally mga komunista. Paano kayo boboto ng tao dyan? Paano maniniwala sa inyo ang tao? Sinong sasama sa inyo sa rally? Mga Magdalong pulpul to eh. Wala sa ayos to mga Magdalo na to. Sino ba leader ng Magdalo? Si Trililing? Wala sa ayos. Wala kayo sa ayos, Magdalo. Sige, total, okay lang yan. Sige na, samahan niyo yung mga komunistang kriminal. Ito, convicted to yun. Hoy, Castro, di ba convicted kang child abuse? Castro convicted! Castro convicted! Castro convicted! Castro convicted! Hindi naman natin kailangan pasinin si Castro. Wala naman yan. Or subsidy sa ating mga mamamayan, di naman po masama yung ayuda. Kaya lang ang problema lang natin dito ay dapat defined itong mga ayuda na ito na talagang magiging effective ito sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Halimbawa, katulad po kami, humihingi din po kami ng ayuda para doon sa mga mingi ng mga magsasaka. Tulad kami humingi din naman kami ng ayuda sa mga magsasaka doon sa bundok. Gano'n, meron mo magsasaka sa bundok. Oy, Castro, huli na kayo ha. Huwag kayo masyadong magmamalinis dyan ha.
Convicted ka, Nanay Castro, nanay nila, nanay ka ba ng mga NPA? Tanong lang, nanay ka ng mga NPA? Na naapektuhan ng oil spill sa Mindoro dati. So, inihingi natin yan dahil nakita naman natin na nawalan talaga ng kabuhayan. Ba, gusto nilang i-recruit yata yung mga yun, maging act teacher. Gusto nilang i-recruit. So, may iba't iba kasing klaseng ayuda no? Kailan dumami na nga. At hindi naging hindi naging masyadong defined, lalong-lalo na yung AKAP. No? Lalong-lalo na yung AKAP. At ang problema pa dito, Fred, no? Yes, ma'am. Nilahukan pa ito ng mga politiko na dapat ay hindi. I think para maliwan... Di ba ikaw kung sinabi mo nakakatanggap ka ng AKAP, ayuda, hindi ka ba politika? Hindi ka putris ka, hindi ka politika? Nagan tayo, no? Kasi I think Attorney Conti was already trying to explain that Supreme Court case that decided against the pork barrel, or known as PDAF. Ano po ba, ma'am, just, a very brief summary. Ano po bang sinabi ng Supreme Court regarding PDAF against its constitutionality? In simple terms, ang sabi ay hindi responsibilidad ng Kongreso ang magpamahagi per se ng pera. Pero meron siyang responsibilidad na gumawa ng budget. Kaya siya ngayon kaya may role ang Kongreso sa paggawa ng budget. Pero dun sa pagpapamigay bilang individual na mga miyembro, kailangan may maayos na restrictions. I agree yung sinasabi ni Kong Franz. Hindi ko sinasabing hindi dapat na magkaroon ng role ang mga congressman sa budget. Sila ang gumagawa ng budget So, ibig sabihin, sila ang gumagawa ng budget. Kahit hindi sila karapat dapat sila yung magpatupad ng budget. Meron silang karapatan? Magpapalit ka nga ng mukha, madam. Ginagawa kasi nilang ginagawa nilang tinatawag na parang mimika pa nila sarili nila kahit mga baboy sila. Baboy ka pa rin. Hindi ka, madam. Sinabi ko, pag minikapan mo ang isang baboy, kahit nilagyan ni lipstick mo ang isang baboy, baboy pa rin yan. Hindi ka, madam, kahit nakalipstick ka, hindi ko sinabing baboy ka. Diba ko, yung mga viewers natin, kung anong tingin nila sa'yo, basta't ako hindi. Pero ang particular sigurong dapat tirahin in moving forward. Tirahin! Practice na ibibigay ng congressman at sasabihin, parang sa akin galing ito. Hindi galing sa kabanyan ng bayan, galing yan diba? sa iyo at sa tax mo. Ganon ang importanteng pagpapaliwanag. Kaya, ang mas kadikit pa nito, yung anti-EPAL law or anti-EPAL provisions na... O sino bang EPAL ngayon? Ikaw! Hindi ba hindi ka EPAL? Pakitanggal po yung EPAL sa record in aid of the legislation. Di ba? O nakatabinginar ng mukha nito. Hindi pwedeng itong tulay ay pinagawa ni congressman, mayor, yan. Hindi pera ng congressman mismo, hindi pera ng politiko mismo ang ginagastos sa ating mga government infrastructure projects. Pera ng taong bayan. Kaya hindi dapat yung congressman ang papasalamatan o kaya mismong sasabihin na siya ang may gawa. Walang credit grabbing dahil trabaho niya naman talaga ang gumawa ng infrastructure project at bigyan niya ng pondo. Sinong may trabaho dyan? Di ba ano ka ng bayan? Bayan muna. Bangko ng bayan muna gano'n. Grabe ka, madama, kung makasilip ka sa... Tingnan niyo po yung mata niya at saka bibig niya. Wala akong sinasabing baboy siya. Wala. Pero para kunin na sarili mo, yan ang hindi pwede. Hindi pwede yan. Gusto mo revolusyon, madam? Gusto mo revolusyon? Sabi niya, kung revolusyon daw, yung hinihingi nila, dapat magdahan-dahan sila. Di mag-revolusyon ka, madam. Tignan natin kung anong revolusyon ang kaya mong gawin. Tony Conti, hanggang ngayon may nakikita pa ako sa kapaligiran
na ito ay brought to you by or May picture pa no? may Tapos, picture, may lahat. Iba-ibang hat. Kay ang ambulansya, fire truck. Mantagin mo, attorney to, attorney pala to, attorney Conti. Conti bang pangalan? Kaya naman pala, ay alam na natin. Building, eskwelahan, tulay. Bakit hanggang ngayon? Nandoon pa kaya yan? ako tingin ko nasanay tayo, tapos tinolerate na natin. Nung sinimulan yan, di parang, kakaiba yan. Nung una pa noon, hindi naman eh. Nung bata ako, wala akong nakikitang ganyan na masyadong pagdating lang ng eleksyon, biglang may picture na. Pero ngayon, mapa-eleksyon o hindi, happy undas. Happy ganyan. Yes. Oh, tapos yung tipong hindi mo na makikita yung kalsada. Kaya, Eh, yung mga placards ninyo, yung mga pulang placards, yung mga nakasulat sa pader na ganun, ano yung mga yun? palagay ko tayo rin, kailangan hindi natin tanggapin. Kayo na lang. Natin yung ganitong... Hindi, kayo na lang, huwag mo na kami sama dyan, huwag mo kami sama sa grupo ninyo. Kayo na lang, wag kami, wala kaming pakalam dyan sa grupo ninyo. proseso. At natutuwa ako na merong mga politiko na tinatatwayan. And even mula sa mga totoong party list representatives hanggang dun sa mga local government officials na hindi ko lalagyan ng label ang mga bag, yung mga go bag, yung Christmas packages. Walang label, walang pangalan. Nakalagay lang ay local government unit. Two things. I'd like to correct the misimpression ni Congresswoman Castro. Hindi ako nagsasabing magnanakaw ang Kongreso. At sinasabi ko, yung content ng lahat ng mga open letters coming from Tony Carpio, pati si Trilon, kasama na yung open letter ng mga retired generals, officers, yun din ang linya eh. Maraming open letters na lumalabas, sinasabi nila kung sino sila. Ang sinasabi ko, yun ang impression, nakapokus sa kanila. Pangalawa, yung sa budget naman. O, di ba, nilinaw po ni Spokespanelo, siyempre matalino to, lilinawin niya na hindi niya sinasabing magnanakaw ang kongreso. Hindi naman talaga ikaw nagsasabing magnanakaw sila eh. Sila mismo nagsasabi magnanakaw sila. Kasi sabi, ikaw magnanakaw ka, si kurap si ganyan, kurap si ganon. O nagtuturuan sila dyan, mga kurap daw. O. Hindi tayo, sila nagsasabi na kurap ang bawat isa sa kanila. O di ba? O, iimbestiga si ganyan, kurap. Iimbestiga si ganon, kurap. O, di ba? Galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Spokespanelo, alam mo yun. O, di ba? Ever since kontrang-kontra talaga ako na mga members ng Congress, pumapasok diyan sa mga services, yung pagdidistribute. Dapat talaga wala yan eh. Dapat executive lang talaga yan eh. Dapat focus lang sila sa legislation. Pero tinolerate natin ng tinolerate hanggang naging dambuhala na. Kasi yan ang source of... Sabi niya, tinolerate si Tambalolo. Tambalolo, ngayon, dambuhala na si Tambalolo. Ganon ang bibig. Tambalolo! Di ba si Lolong yung malaking buhaya? O yun, Tambalolo mo, di ba? Wala na, tapos na. Finish na, di ba? Mayaman si Lolong. corruption. Kung wala silang access dyan, wala silang makukuha. Okay. Next question, please. Po of Teleradio Servicio. Kay Attorney Panelo po, ay hihingi lang po ng reaction. Although Attorney Conti and Kong Franz can also comment on this. But Sec Panelo, yung reacts lang po regarding dun sa disbarment complaint na inihain po kay former PRRD sa SC po kaninang umaga. Can we get reaction? Anong basis daw ng disbarment? Wala pa po sinasabi so far, pero ang gusto po nila ay ang nag-file po ay yung mga victims daw po ng EJK and human rights advocate. And yun nga po, gusto nilang ipa-disbar or tanggalan po ng lisensya bilang abogado si PRRD. Hayaan na natin yung kung saan sila nag-file at sila mag-resolve ng mga complaints nila. Natakot sila kay PRRD. Natakot po sila kay PRRD. Mantagin ninyo mga kareaksyon ha. Sinabi lang niya na siya magde-depensa. Sasamahan niya ang defense team ni BP Sara sa impeachment. Pinagdidisbar. Sabi nila baka kasi gagawin lang sarswela ni PRRD yun. Gagawin niyang katawa-tawa yun. Pero on your camp po ba,
confident po ba na madidismiss yung case on regarding this po, Sec? Hindi ko alam kung anong magiging desisyon. Ayan siya na mag-iimbestiga sa disbarment. We'll leave it to them. Hindi pa. Nung magkausap kami, kasi I was in Davao the night before. Wala pa yun eh. So hindi namin napag-usapan. So hindi pa rin po siya. Ang napag-usapan namin, he is deeply concerned of what is happening in the country. Ayaw niya ng bloodshed. Sana raw magbago na yung administrasyon. Magkaroon tayo ng pagkakaisa lahat. Ayaw niya na ng mga impeachment. Tuloy-tuloy na lang yung trabaho ng gobyerno. So hindi pa po siya na-inform regarding na may nag-file na nga po ng disbarment case against sa kanya. Wala pa. By this time, tulog pa yun. Usually, nagigising yun alas 7 ng gabi. Natutulog lang alas 7 ng umaga. Yan na dapat nasampahan ng disbarment. So, hindi nyo dapat magsampahan ng disbarment. Kaya nga tinatanong ko anong basis eh. I have to know the basis. Okay. Hold up, guys. Let's have ordered sa question and answer natin, no? Meron nakapili. Do you have some more? One more. Ay, comment, ma'am. Sige, Dodi, go ahead. Baka meron mag-respond ba to this lovely lady's question? Yung disbarment daw. Do you have any comments, ma'am? Ngayon lang ba yung final? Ngayong umaga, yung disbarment? Well, hindi ako abogado, no? So, hindi ko alam yung mga basis ng IBP o sa Supreme Court ba yan, kung ano yung mga basis dun sa disbarment. Pero personally, para sa akin, no, dapat lang ma-disbar doon sa nangyaring, yung involvement ni President Duterte, no, doon sa EJK. Putang ina. Yun ang puso ni Castro, puno ng pot, puno ng galit, puno ng kadiliman ng kanyang puso. Dapat daw madisbar dahil doon sa EJK. Panahon niya. Yung mga ginagawa niyang mga pagmumura na hindi dapat yata ginagawa yon ng mga abogado, 'di ba? Yung mga ginagawa niyang misogynist na mga statement na hindi dapat ginagawa yon ng isang abogado. So, kung yun yung basihan, so para sa akin, dapat siya madisbar. Siguro just clarify ko lang, no? Kasi Sec Manelo, I used to be part of the Commission on Bar Discipline sa IBP. Meron kasing 4 general duties ang abogado. Duty to the profession, duty to your client, duty to the court, and duty to society. So, hindi natin alam kung ano yung ginamit na ground. So, very difficult to speculate at this time. Okay? Go ahead. Good morning. Ano kaya hinihintay ni House Speaker Romualdez para umpisahan ang impeachment process? Ano ba yan? Sa tingin niyo ba bumabalanse siya? O ano kailangan niya para mahimasmasan siya? Na dapat simulan na yung impeachment process. Saka ito ay pangalawa, related. Di ba tapos sumunod sila sa batas? Or talagang kung merong ganyang initiatives for impeachment sa lower house, di ba sumunod sila sa batas at isulong nila at walang silang magpa-pressure sa Iglesia ni Cristo o sa anong simbahan o na denomination. Ano kaya kailangan ni Speaker Romales para mahimasmasan siya sa bisita po natin? Tama po, naniniwala. Ano daw kailangan ni Romualdez para may masmasan? Ngayon lang po talaga ako napatawa ng isang media, yung personality na yan. May masmasan. Nandiyan na nga 3 impeachment na nga, wala pa rin. Takot si Romualdez. Nung narinig nila ang Pangulong Duterte, makakasama siya sa legal team ni BP Sara Duterte, pinapadisbar si Pangulong Duterte. May masmasan din yan. Malapit na, huwag kang mag-alala. Poko doon sa inyo, no, na dapat talaga gampanan na ng Kongreso yung kanilang katungkulan. Dito na kapag may sinubmit na impeachment ay dapat na aksyonan. Pero siguro po, kagaya na sinabi ko kanina, baka nagbabala-balanse pa ang leadership
ng Kongreso, no? Kasi pagkatapos kasi, ako personally, alam ko may makukuha talaga yung 103 na yan. Galing! Kapag nagkaroon ng party decisions talaga, Galing! talagang ituloy itong impeachment. Kaya lang, ang nagiging problema siguro, tinatansya rin nila yung composition ng Senate sa ngayon. No? Kaya siguro, yun ang tinitignan po nila siguro. Kasi gusto nating magtagumpay itong impeachment. Thank you very much, Galing! Congressman Castro. Salamat po. Okay, go ahead, please. Good morning po, Lianesca, GMA News Online. Ma'am, siguro ang tanong ko lang po, you mentioned kasi public support being critical to pushing the impeachment of the Vice President, but there's also this very tight timeline for 19th Congress. And yung impeaching an impeachable official within one Congress, 19th, pagpalagay natin na impeach, sent to the Senate, hindi pa nangyayari yun na impeach 19th Congress and the trial will start 20th. So it has never been done before. So yun ma'am, parang, ma-matter pa ba yung public support at this point given that the timeline is very tight? Like pag tinotal ko, a month na lang 3 weeks and then 1 month sa June. How can how can an impeachment conviction be reached with such timeline? So may bigat pa ba ang public support at this point dun sa impeachment ni Vice President? So siguro ang worry natin from 19 Congress, yung impeachment na complaint, tatawid siya ng 20th Congress, nasa Senate na yan. So tingin ko naman, pwede pa rin. Hindi naman ito kasi pangkaraniwang batas na pag natapos na yung Congress, parang uulit ka na naman. Alam niyo, minsan naawa ako kay na Castro, kahit hindi dapat sila kahawahan. Naawa ako sa kanila kasi hindi ko alam kung sinong kumokontrol sa kanila Pero in reality, alam naman nila na wala namang ground yung impeachment. Pangalawa, alam naman nila na hindi ko alam kung nabubuhay sila sa sarili nilang paniniwala, nasa sa isang bubble po sila na akala nila patok ang ginagawa nila sa taong bayan. Yun lang, hindi ko alam kung anong ilusyon na meron sila Nakakawa din sila minsan kasi kapwa Pilipino natin ang mga yan. Kaya na ganyan lang sila. Pinagpapasensya na natin sila. Puri sila mga special child. Special sila. Oo. Ito kasi, katulad ng Senate, continuing naman yan May natitira pa yung 12. Pagdating ng after ng election, meron ng mapoproclaim na another 12. So doon, kapag nakasampa na yon sa Senate, yun yung pwede nilang pwede nilang pag-usapan. So, tingin ko pwede naman yung mag-continuous. Dagdag ko siguro yung Saka season din. Important yung point about the Senate being a continuing body kasi ang nakalagay lang naman sa sa Constitution, if the House refers this na valid, okay na sa kanila to the Senate, then the Senate will constitute itself as an impeachment court. It doesn't specifically say kumbaga dapat ba previous Congress gano'n. Parang we have to look at the House and the Senate as institutions. Sige, institusyon sige. As long as the House forwards this, regardless of who its members are or were, as long as it's the House that forwards it to the Senate as an institution, then it should be valid. As regards the timeline, baka kasi nape-pressure tayo dahil matatapos na yung 19th, yung 20th. That should end it because this impeachment complaint could be processed continuously. Okay. And as soon as forwarded to the Senate. And then yung yung time could be erased entirely if there are 103 signatories or endorsers to an impeachment complaint. It will be referred straight to the Senate. Kaya dun sa mga natatakot, parang usapin to ng all or nothing.
all in tayo dito. Pag all in, mas mabilis. Before I give my thoughts on that, let me respond to Kong Castro's statement that kailangan ma-disbar because of the extrajudicial killing involvement. Number one, no court has yet to convict the former president of any crime involving the so-called extrajudicial killings. So wala na kagad basis. Number two, yun naman pagmumura niya, yung pagmumura naman niya, if you notice, it's an expression of outrage. Yeah, yun. Outrage lang yun. So wala namang ano doon. Sino ba minumura ng Pangulong Duterte? Mga adik, mga kriminal, mga katulad yung mga inayupa kayo, mga linta ng lipunan. So pagdating naman doon sa timeline na sinasabi, wala yan. Sir, yung question lang po, nagmamatter ba ang public support sa impeachment given the tight timeline? Kumbaga, yung timeline-wise, medyo masikip. Regardless of public support, yung mga members ng Congress, kung gusto nila ituloy, tutuloy yun. But of course, the risk, ang danger doon, eh pag kumontra ka sa publiko, may problema ka. Yun! Thank you, sir. Actually, ipasok ko din nga, no? Baka nagpag-isipan na parang politika to. So, Duterte versus Marcos is hindi at the core of this, may nalabag na batas. Yung dilawan po kasi yan. Dilawan niya, nakadilaw yan, no? Pagkatapos nilang pabagsakin si BP Sara, ang aararuhin ng mga yan, si BBM. O si Tamba. Basta, mayroon pagkatiwalaan ng mga ganyan. Anti-government, mayroon pagkatiwalaan. May umabuso. Importante bang panagutin? Oo. Kaya palagay ko, majority of the public support the impeachment complaint looking for accountability. Ipaliwanag ko anong nangyari sa pera namin. Thank you po. Unang-una, yung whether may nilabag or not, hindi pa natin alam yun. Yun ang akusasyon. Go ahead, please. Good morning everyone po. Philip Ortelesa, Marino Diario. Ang tanong ko lang po para sa aming mga laymans, kung ano po talaga ang pumipigil sa ating mga congressman sa Senate na ituloy ang impeachment. Ano po ang nasa likod ng isipan nila? Parang kami po sa ordinaryong mga tao po, nadadaan yata sa takutan. Yun! Ang hindi namin malaman, ano ang kinatakutan nila? Ang gandang tanong yun, ano. So, hindi ako makakapagsagot kasi sa mga Anong kinatatakutan nila? Natatakot silang mapahiya dahil yung impeachment matatalo. Natatakot sila kay BP Sara Duterte. Natatakot sila sa taong bayan. Yun ang mga kinatatakutan nila. At yung pinaka-importante kinatatakutan nila, natatakot sila sa sarili nilang mga multo, mga inayupang mga linta. natatakot ng mga congressman. Baka po yung mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga constituents ng ating mga kongresista na nag-aagam-agam na pumirma dito sa impeachment or mag-endorse dito sa impeachment, baka dapat yung mga constituents ay puntahan na yung kanilang mga kongresista na binoto nila, no? Na binoto nila para i-push etong impeachment at pumirma po sila. So, ako po, di po ako makapagsalita para sa kanila eh. So, ang sinabi ko lang po, siguro, dahil sa nalalapit na eleksyon, baka yung tinatawag nilang solid vote ng iglesia, mukhang yun ang kinakatakutan nila. Kaya sabi ko, matatakot ba sila doon? Eh kung mas marami po yung mayorya ng tao na tingin ko ay pro-impeachment. Nasaan yung mayorya? Nakita nyo? 8 million. So, yun dapat yung katakutan nila. So, yun po, ang sinasabi ko lang dito, take action. Mamamayan, take action. Go to your congressman and encourage them to endorse the impeachment para mabuo na natin itong 105 na ano, no? So, yun po. Salamat po. Thank you. Okay, 2 more. Sige, please. Good morning. Hello. Good morning po. For Secretary Panelo. Sir, kasi po, I understand, baka nabasa nyo na rin po noon, may comment. Bayan o sarili?
Ay, nakasulat to. Nakasulat sa laptop po, bayan o sarili. Ito po si Chief Presidential Legal Counsel, dating Senate President Juan Ponce Enrile, dun po sa naging peace rally po ng INC no few days back. And sabi niya, there's a bigger question, can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? As a nation and a state,